Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Syempre kahit na holiday season, di pa din tayo titigil sa paggawa ng One Piece content. Kaya ito, dahil nga January pa yung balik ng chapter, samahan nyo muna ako sa ating prediction sa paparating na chapter 1071 ng One Piece. Dahil binitin na naman tayo sa nakaraang chapter. Pero bago yan, kung gusto mo ng mga gantong content, wag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para ma-update sa mga parating na video. O paano, simulan na natin. Let's go! Paalala lang mga katambay, prediction lang to, hindi ito spoiler. At ang pagbabasihan natin para sa prediction ay yung nakaraang chapter. Sigurado ako na hindi lang ako yung nabitin sa nakaraang chapter. Syempre pati din kayo, dahil madami tayong nalaman at nakita sa nagdaang chapter. Ang pagtatapos ng laban ni Luffy at ni Lucci, pag-explain kung paano ginagawa ni Dr. Vegapunk ang mga ginagaya niyang Devil Fruit. At pag-prepare nito, paalis nga ng Egghead Island. At ang panghuli, yung papalapit na pagdaong ng Admiral na si Kizaru doon sa Egghead Island. Dito na ako na-excite dahil may isang sagabal na naman na dadating sa Egghead Island. Pero magsimula muna tayo kung matutuloy yung pagdaong ni Kizaru. Ang pwede kasing mangyari, mahinto muna yung nasa Egghead Island. Alam naman natin si Oda Senpai nililiis lagi yung mga kaganapan sa One Piece. Kung mahinto muna sa Egghead, ay syempre ang pwedeng i-focus muna ng parating na chapter ay dalawa. Yung nangyayari sa Revolutionary Army at kay Sabo o kung ano na ang nangyari sa laban ni Lalo at Blackbeard. Tandaan nyo pa ba yun? Di ba bitin din yung nangyari, di pa tapos. Una kung doon kay La Dragon, di ba ang nangyari nga si Kuma ay umalis sa di malamang dahilan. Pati nga si Dragon ay wala ding alam. Ang tingin ko nga dito, ang pwedeng pupuntahan ni Kuma ay dalawa, si Sabo o si Bonnie. Pag kay Sabo siya pumunta, malalaman natin kung ano ang nangyari kay Sabo pagkatapos nung pagbura sa Lelouch Kingdom kasi wala na din tayong balita kay Sabo simula nun. Posible kasing na-detect ni Kuma na buhay pa si Sabo o nasa panganib pa din ito at itong si Kuma lang ang kayang makapagpabalik kay Sabo doon sa base nila. At kung kay Bonnie naman siya pupunta, marahil ay naramdaman nito na si Bonnie nga ay nasa panganib dahil ang daming nangahunting dito, ang CP0 at ang Marines na parehong ando na at papunta sa Egghead Island. Syempre tatay itong si Kuma, malamang mag-aalala siya kay Bonnie na pwedeng nasa wasyo na si Kuma nang sandaling umalis na ito doon kay La Dragon. At posible talaga yung pag-alis nito ay may dahilan. Kahit ano man ito, malalaman natin yan sa parating na chapter. Ito naman kung ang paparating na chapter ay totoon doon sa nabiting ding laban ni Law at Blackbeard ay ito ang palagay ko, hindi pa tapos. Syempre hindi pa dahil nga bitin, di ba? Pero di natin sure na baka dito na din magtapos yung laban. At kung dito na nga magtatapos, syempre dapat maganda yung laban na to. Di ba nga ay sa huling kita natin sa mga yon, lamang sila Law dahil malakas pala yung mga miyembro ng Heart Pirates. Akala natin mga nasa submarine lang at mga katulong ni Law sa panggagamot. Di pala, malalakas pala ang mga ito at may mga talento din talaga. Lalo na si Law, mas lumakas pa pagkatapos ng Wano. Pero syempre di dapat sila pa-easy-easy dahil sila Teach yung kalaban nito. Yon pa naman ay tatawa-tawa lang at kunwari, nabugbog pero it's a prank lang pala. Saka di pa lumalabas doon si Kusan, pwedeng tumulong si Kusan doon at dakpin lahat ng Heart Pirates. At si Law, na sana wag naman, malalaman pa din natin yan sa parating na chapter kung ano talaga ang nangyari. At last, kung talagang may gusto akong makita at mangyari sa parating na chapter ay ito, yung pagdating ni Kizaru sa Egghead Island. At kung ano yung gagawin nito na panggugulo doon dahil diba sabi niya kailangan nila ng napakaraming warship. Para saan? Syempre para sa isla at pulbusin ito dahil mukhang gagamitan nila ng Buster Call yung isla. Marami silang pwedeng dahilan para wasakin yan. Si Bonnie, sila Luffy at si Vegapunk, pati na din yung mga imbensyon nito. Dahil nga 'di ba iniisip nila na magiging banta na itong si Vegapunk. Para walang problema, isama na din nila yung isla, 'di ba? Malupit din talaga yung mga to. Pero ito talaga yung malupit na naiisip ko kung paano sila makakadaong doon sa isla at kung hindi nila gagamitin yung Buster Call. Ay panigurado na mahihirapan sila pumunta doon. Bukod doon sa mga bantay ni Vegapunk ay itong dalawang to, si Brook at itong si Zoro. Na matatandaan nga natin na andon sa labas ng isla at binabantayan yung Sunny.
May naiisip na ba kayo kung ano ang pwedeng dahilan nitong dalawa para gulpihin si Kizaru? Lalo na si Zoro. Syempre, yung nangyari sa Sabaody, di ba? Ginulpi sila nito nun. Lalo na ngayon na kayang pumalag ng mga ito sa Admiral. Ano na ang mangyayari? Ang gusto kong pumalag dito kay Kizaru ay si Zoro para makaganti ito doon sa pag-apak-apak sa kanya ni Kizaru. Nako, itong si Zoro malamang kayang-kayang pumalag nito kay Kizaru. Lalo na ngayon, nako po. Sana talaga ay magkatagpo itong dalawa dahil magiging epic na naman yung laban pag itong dalawang to yung nagkaharap at para makatikim din si Kizaru ng talim ng Enma. Pero sa lahat ng nasabi ko, syempre doon pa din tayo sa tunay na spoiler at full chapter. Dahil nga prediction lang ito, saka kasi nga excited lang tayo sa mga mangyayari sa parating na chapter. Nga pala mga katambay, maagang lalabas ang spoiler ng parating na chapter kaya abangan nyo lang dito sa ating channel. Oo nga pala, kayo mga katambay, ano ang mga prediction nyo sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!